everyone! Welcome sa episode 2 ng Unscripted on Air. Siyempre, kasama pa rin natin si Hannah. And dahil season 2 na ang Unscripted on Air this year, meron na po tayong makakasama na special guest. Gusto mo ba introduce ang ating guest for today? Yeah. Well, she's a renowned artist. Wow. Based here in Toronto, Canada, ang main vocalist ng Sophia. Right? Other than that, she's also a professional nurse. Hindi niya nabanggit yung call and sick. Mga call and sick. Isa sa mga main bands mo right now. Well, we would like to give Ranzel a warm welcome. Yes. Thank you so much. Hey guys, I'm Ranzel. Bigay ka lang ng konting background about you. I'm a single mom and basically madami akong ginagawa sa buhay. Single mom and also a nurse. Tsaka I also have a music background here, lalo dito sa Toronto. Siya yung lead vocalist ng Call in Sick at saka ng Sophia. Yeah, So, at the moment. kailan nag-start yung yung parang passion mo sa music? Oh my gosh. For as long as I could remember. I think since mga siguro 3 years old pa lang ako, 4 years old. Kasi sabi ng mama ko, nung bata pa ako, parang mahilig na ako sa Disney movies, tsaka mga 3 years old pa lang ako naka-pick up na ako parang huni ng ibon. Kaya ko na daw parang sabayan, yung mga ganon. And then, nung lumaki na ako, na-pick up ko na yung mga, lahat ng music-related ba. Although hindi ako masyadong exposed sa mga music, kasi wala sa tao ko, Nung lumalaki ako, wala sa circle ko talaga na merong music na mag-expose sa akin sa music. Pero parang for some reason, parang na-navigate ko yung sarili ko dun sa world na yun. And then, that's it. So do you consider music as like an outlet? Yes, for sure. Hindi na yun mawawala. I tried to parang in my college days, I tried to focus on something na more on career side because let's face it, parang sa music, it's oversaturated. Parang hindi siya promised na and stable na career. So, hindi ako nag-rely doon sa passion ko na yon. Parang nag-focus ako more on sa stability ko in the future, kung ano ba yung makabuhay sa akin, and kung ano yung gusto ng parents ko. So, that's why nung college ako parang, kaya ano bang gusto kong gawin sa akin? Other than music, kasi music is just parang tinanggap ko na lang na hobby ko na lang siya. So aside from music, isa ka ring nurse dito sa Canada. Yes, so yun nga yung naging career ko na. Pwede mo bang, bago natin talakayin yung background mo, yung experience mo doon, parang meron ka ba na experience, since ang daming mga content creator din na gumagawa about sa life experiences sa pagiging nurse, di ba, sa ibang bansa. Ikaw, meron ka rin bang gano'n na pwede mong ma-share sa amin? Oo naman. Yung parang alam mo yung weird, tapos parang nakakatawa ganun. Honestly, kung papaisipin mo ako ngayon at the top of my head, madami. Pero so hindi ko na alam kung what do you mean? Anong side ba ng nursing ang gusto mong malaman? Yung meron kang hindi makakalimutan, unforgettable experience as a nurse with patient or ang mga ganyan. For me, siguro hindi siya sa funny side. Parang more on realization part ng buhay siguro. Let's say, pag namamatay ng pasyente, you know yung mga life and death situation kasi yung nursing, di ba? Madami na akong na-experience na namatayan ako ng pasyente or pasyente ng mga co-workers ko. And yung mga nagsistick sa akin is, of course, lahat tayo mamamatay. Pero importante talaga pala na sa deathbed mo, alam mong may nagmamahal sa'yo. Kumbaga ganun. Kasi parang nakakalungkot talaga siya. At isipin mo, mamamatay ka sa ospital at yung last na makikita mo is yung ceiling ng ospital. Parang yun yung nagsisink in sa akin ba. Tapos as a nurse, pag nawi-witness ko nga yun, di ba? Pag namatay, of course, sasabihin mo sa family, you let them know that they can visit. After nila sa family na makasama sa huling pagkakataon dun sa ospital, nakamamatay lang. As a nurse, kailangan naming linisan, para i-present man lang, parang presentable man lang, tatanggalin mga tubes, ibabag, isasend sa morgue, within
5 to 10 minutes may bago ng pasyente doon na buhay. Parang wala ka man lang break na i-sink in lahat sa environment, sa hospital, kung saan ka nag-work. Which is, it's gonna take a toll on you after a while talaga. And it's a big realization for me na lahat tayo parang, kung hindi man tayo mamatay sa mga disaster or something like that, kung namatay tayo dahil meron tayong karamdaman, most likely parang ganun yung pagdadaanan natin. And importante talaga na alam mo na may nagmamahal sa'yo sa kahuli-hulihan. Mahirap din yung sis na yung parang paano na-handle yung, di ba, nakaka-affect siya sa mental health ng isang tao. Kasi, Kasi physically demanding yung trabaho nyo. So, But at the same time, mentally, And nakakapagod emotionally. din, and emotionally nakakapagod din. sobra. So, gusto ko rin din itanong, kasi dami mo na experiences na yung pinagdadaanan, ginusto mo ba talaga maging nurse? yeah. Magandang question yan. Ay, tanong ko rin yan sa sarili ko. Kasi nung high school ako, syempre, ang alam ko lang, gusto ko lang gawin sa buhay ay kumanta, yung mga ganun. Tsaka uso yun dati, yung mag-nurse ka nung mga bata pa tayo. Oo. Halos lahat pangarap ng mga bata maging nurse. Actually, nung kindergarten ako, gusto ko na daw talaga maging nurse, sabi ng nanay ko. Meron pa akong drawing. Kasi ang akala ko nun, ang trabaho lang ng nurse ay mag-accompany sa doktor, magbigay ng medication. Ito kailangan mo. Parang assistant ba? So, yun yung gusto kong gawin dati. And then fast forward, nung high school ako, dito sa Canada kasi, kailangan alam mo na yung gusto mong gawin. Third year of high school, fourth year of high school, kailangan alam mo na kung anong path gusto mong tahakin. Eh, nagkataon, meron din ako group of Filipino friends. Yeah. Siyempre, tatanong kami, anong gusto mo, ganyan. May stereotypical tayo dito sa Canada na pag Pilipino ka, most likely magiging nurse ka. So, yun yung naging diskusyon na namin. Anong gusto mo? Kasi yun ang parang stable siya when it comes to income-wise. Tapos, job, kung meron bang opportunity, madami opportunity ng nursing dito sa Canada. Which, it just made sense na doon talaga kami pupunta at the end of yung high school life namin. Sabi na, nursing nga talaga. Kasi yun ang gusto ng magulang namin. Okay lang sa kanila. May stable income naman siya. Science, we're okay with science. So, yun. Kaya ako naging nurse. So, Parang, yeah. never siya nag-shift sa isip mo na parang gusto mo mag-change career? Yeah. But at the beginning, madami talaga akong choices. Parang gusto ko maging pharmacist, engineering, computer engineering. Pero, ang pinaka-comfortable ako kasi is nursing talaga. Parang sa akin, meron akong ka-company na friends ko rin na magno-nursing. So parang medyo dun talaga ako papunta, for sure. Peer pressure. Na-pressure talaga ako. Kasi ang bilis dito. Ang bilis dito sa Canada. Kasi parang connected yung high school sa college. Yeah. Parang na-pressure kung kailangan mo ng ganitong subject. Kung wala kang ganitong So, subject, nag-take ka hindi ng ka sciences makakagraduate. nung high school. Particularly sa gusto mong career sa college. Hindi walang entrance exam, mga ganun. Hindi. Parang i-build mo siya papunta ng college. So, yun talaga yung parang mind-boggling for me. And if I wanted to switch careers, like in the middle of yung college ko sa nursing, I would have to go back to high school para kunin yung mga course na hindi ko kinuha if ever na mag-switch ako. So, hindi na rin ako bumalik sa, sa ganung thinking na, mag-change akong career. Ganun. Napanindigan niya yun. Mahirap maging nurse ha, hindi biro maging nurse. Tsaka ang alam ko sa ganyan, hindi yan katulad ng iba na parang 9 to 5 job, no? Yeah. Talagang laging extended yung shift mo, yung hours ng mo. Sa trabaho totoo mo. lang, every month na lang ako, contemplate na lang ako lagi na ganito pa gusto ko habang buhay. Parang ganun. Pero, napipick up ko naman. Parang once in a while may nafe-feel ako na masaya din ako na ganito na nagme-make ako ng difference sa buhay ng tao. Ganun. And parang tinitingala talaga yung job mo na, oh my God, it's very important din talaga. Na meron tayo mga nurses na compassionate, ganun.
Kailangan talaga natin. Magiging parte sila ng buhay natin if ever ma-admit tayo sa ospital. Tapos sobrang na-highlight yung importance ng nurses, lalo nung pandemic. Of course. Which by the way was like 5 years ago. Yes, 5 years na agad yun? 5 years. Oh my nabansagan silang superheroes, di ba? Ang bilis ng panahon. Bigla ako natakot. 5 Alam mo, years na agad nakita yun. tayo nun, 5 di ba? years. Nakita ba tayo nun? Doon sa, hindi ka ba nagkukuha ng tests? I was giving COVID vaccines, yes, back in 2020, 2021. Mass vaccinations, we vaccinate like 600 to 1,000 people a Wow. day. A day. And back then, sobrang shortage ng vaccine. Parang sobrang limited na kailangan namin, unahin natin yung matatanda. Tapos unahin natin yung mga nagwo-work sa ospital para meron silang protection. Yung mga ganun. Sobrang nakakatakot yung times na yun talaga. Parang gusto mo unahin yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga ganun. Pero wala kailangan, you have to think as a community kasi yung buong community talaga yung nagwo-work. Doon talaga din na-realize kung gaano ka-importante yung mga healthcare workers natin noong time na yun talaga din. Saka hindi tayo para nagbibigay ng as much support sa healthcare workers natin na sila yung napapabayaan. Para kasi mag-i-strike kami. I-strike yung nurse. Yung union ko. Because we deserve more. Pinagbigyan naman kami ng government last year pero parang hindi pa rin siya sapat. Kasi nga, grabe na yung demand sa amin ngayon. Ever since siguro nung COVID, doon na siya nag-shift na grabe na yung demand for nurses. And nadadagdagan pa yung mga roles na kailangan naming gawin. Which is parang nagiging lahat kami na yung na-expect na gawin namin lahat. Yeah. No, kasi sinasabi mo nga ang daming demand, pero ang dami lang din kasi nurses na either nag-quit or nag-shift to travel nursing. Madaming ganun. Nauso yan nung I think COVID kasi may mga provinces or may mga cities na in demand talaga sila ng nursing na to the point na mag-hire sila from other places and they would pay them triple amount ng salary, which is really good. And then they would only have to work months at a time and then kasi by contract lang naman siya. It's up to you if you wanna renew it. Ganda. Meron pa rin namang mga nurses na gano'n. Madami pa rin ako kilala na they would go up to Nunavut, Saskatchewan kasi kailangan nila ng mga nurses doon and they would have a lot of money in lump sum talaga. And then for the rest of the year, like let's say 6 months wala silang trabaho, they would just do whatever they want. They're good for the year. Yeah. It's very nice, yeah. Pero imagine mo they would pay triple the amount para sa nurses kasi walang mga nurses doon. That would, Feeling ko mag-nurse na lang rin ako siguro. Ay, Joke. kailangan mong i-weigh kung parang worth it ba siya mentally kasi Yeah. emotionally. So, di ba parang sabi mo nga, parang naging outlet mo yung music. So, balik tayo sa music. Kasi, parang, aside from being nurse, nagsusulat ka din. Nagko-compose ka Yes. rin ng yung original songs mo, ganyan. Yeah. So, nakikita ko yung mga music nyo, naririnig ko. I'm a fan. Call and seek. Salamat. And, parang, pwede mo ba i-share paano yung way mo or yung process mo, paano ka nagsusulat or Nako. ano yung motivations mo, mga ganyan. Alam mo kasi recently lang yun eh. I've never tried and nung yung sa FEA kasi, when we decided to switch to being an original group, doon ko lang na-try na, okay, I wanna try writing my own songs, ganyan-ganyan. Which is, nag-workout naman siya. Pero recently, hindi pa ako handang parang i-expose yung buhay ko through writing songs. So what I'm doing is I'm actually hanging out with friends every time na in the process ako ng pagsusulat. And then, i-reflect ko lang yung mga stories nila through sa songs. Most of the time, ganun talaga. Pag meron akong songs na tungkol sa akin, parang hindi ako mapakali. Parang hindi alam kung, ako lang naman makakaalam if i-investigahan mo. Pero, hindi ako komportable pa. Wala pa ako sa phase na yon na yung sarili kong buhay, yung i-write songs ko about. Recently lang ako nag-write ng songs. Dati kasi, although dati pa 3 years old pa ako interesado sa music, iba yung introduction sa akin sa music in a way na nung bata ako, puro lang ako singing contests. Beat It Baby. Lumaki kasi ako sa province na maliit lang yung community. Tapos, syempre, dun sa community namin, or sa barangay namin, ako yung
kumakanta, mahilig akong kumanta. And for some reason, parang interesado ako sa pagkakanta on my own. Ako yung nagsarili na parang nag-practice on my own. And then na-discover yun ng teacher ko sa grade school ko. Sabi niya, oh, you can sing. Hindi ko alam na may background ako ng music talaga kasi my mom and dad, they both sing. And lalo na sa side ng mom ko, there's 6 siblings sila and nagbaband talaga sila. Each have their own instruments. Hindi ko alam yun as a child. Parang ako lang talaga yung nakadiscover na, oh, I like music. And then na-discover yun ng teacher ko. Doon na nagsimula na, oh, isasend ka namin sa barangay na ganyan, tapos sa region na ganyan. Parang step by step ba siya na pag nanalo ka dito, isasend ka doon. All throughout my years na 5, 6, 7, 8 years old, nag-contest ako, nasend ako sa ganyan, and nasira yung self-esteem ko. Yeah. Kasi you're constantly being judged Kasi with yun your way yung- of singing and comparing you to other singers. Which is, I guess as a child, parang hindi siya magandang effect. Kung yun ang gusto mong gawin, di ba? Na music. So parang nag-stop ka ba that time or dito mo na lang din tinuloy nung pagkalipat mo dito sa Canada? Nung lumipat kasi taga-Abra ako, yun talaga yung province ko. Tapos nung lumipat ako ng Manila, which is aside na ng mother ko, doon ko na na-discover yung band. Nagigising ako sa tunog ng drums, sa electric guitar, sa tabi ng room namin. Which is yung mga kapatid ng mama ko. Tapos sabi ko, ano yun? I've never seen instrument before. Kasi sa Abra, walang ganun. Mga instrument namin doon, may snare drums. Yung alam mo yung band, parang marching band. Mga lyre. Pag may patay, yun lang yung Mga lyre, mga ganyan, mga drums. Yun lang yung nakikita ko doon, tas karaoke. That's it. So, doon ko na-realize na, oh, mayroon palang ganitong form ng music. Which is, parang na-intriga ako. Doon na ako talaga na-expose sa ganong side ng music. And then, nalaman ko na kumakanta pala si mama. Nagko-contest din siya noon. Stage performer din pala talaga siya. Natuto ako mag-guitar. Doon ako natuto mag-guitar. Nung dumating ako dito, meron ako knowledge na tungkol sa instruments at sa pagbabanda. And then, naisipan na lang ng friends ko back from high school na, oh, let's start a band. Which is, sa totoo lang, meron akong stage fright. All throughout my years na nasa stage ako. Meron talaga akong stage fright kasi mag-isa lang ako sa stage, -1, birit, ganun. Parang Whitney Houston, Mariah Carey, yun yung mga expected songs sa akin dati. Na kailangan may birit kayo. Yun yung ano mo eh. Yun yung bala mo eh. Girl, partial lang 99.9% na Pilipino kumakanta. Sasabihin ako din eh, kasi Celine Dion lang din yung mga ina-expect sa akin. Yun. So parang dati, yung mga lolo't lola ko naman, syempre support naman sila sa akin sa pagko-contest noon. Kasi may mga prizes yun eh. Tapos kilala ka doon sa barangay nyo na ikaw yung kumakanta. Pagdating naman ko lang doon sa side ng mother ko, band and stuff, yung mga instrument, parang okay lang sa akin kumanta na kahit anong gusto ko. Pag nagra-rap ako dun sa side ng papa ko dun sa nung nagko-contest pa lang ako, pinapagalitan ako. Bakit ka nagra-rap? Yeah. sabi nila, oh, bawal. Parang bawal pala yun sa akin. Parang dapat focus lang ako sa mga kanta na pang-contest, yung mga ganun. Dumating ako kala mama, oh, pwede palang kumanta habang gigitara, yung mga ganun. Kahit na hindi walang birit, okay lang. So, doon ko na-realize na, oh, ang sarap pala magbanda. Kasi, unang-una sa lahat, hindi ako mag-isa sa stage. So, nakaka-boost up ng confidence yun. Tsaka yung mga choice of songs, hindi kailangan may birit. No, ang galing lang kasi you found your own, parang nakahanap ka ng freedom sa music. Tapos nakalala mo yung sarili mo na, may side pala na ganito. Yeah. Na, pwede ko pala i-express yung sarili ko through this, through this genre din or songs. Na-explore ko siya in a way na, ito pala, hindi lang pala siya about sa pagko-contest, ganyan-ganyan. Sobrang, I'm so glad talaga na ganun yung nangyari sa akin. Kung hindi, siguro nagko-contest pa rin ako hanggang ngayon, nag-The Voice ako. Which is, for me, hindi talaga siya maganda for me, like, parang emotionally, mentally noon, as a kid. At least, Na alam na niya nako-compare yung ako. gusto niya, no?
Hindi, ito, kasi di ba sinabi mo, like, growing up, na ano ka, parang nawala yung confidence mo, self-esteem mo dahil sa perform mo, stage, ganyan. And, ngayon naman, dahil sobrang laki na ng digital media o social media, Yeah. pag-usapan naman natin yung, kasi one time, meron content na bash yung isang content creator. Paano yun para sa'yo, nakaka-affect sa mental health mo din kahit pa paano. Depende paano mo kontrolin yung isip mo, paano ka magre-respond sa mga tao, di ba? And parang para sa inyo, parang ano yung minsan naisip ko ano yung hugot ng mga tao na ang daming time mag-spread ng negativity sa social media, no? Like, sometimes hindi ko magets saan sila humuhugot ng yung motivation or saan sila humugot ng para spread ng masamang words, para mag-comment, mga ganyan. Sa palagay ko in general, yung mga tao, mas madali mag-spread ng negativity kaysa positivity. Kasi sabi ko nga lagi, yung isang blank canvas, pag may nakita ka diyang isang tuldok, ano makita mo? Yung blank canvas or yung tuldok? Yung tuldok. So the same thing with those people na ang daming time mag-comment, negative, fake news, ganyan. Magaling silang mag-nitpick ng mali. Kesa i-emphasize kung ano yung tamang nagawa ng tao. Tsaka pag madami talaga sila, mas mayroon silang urge na ilabas lahat ng negativity. Pag may nagsusupport pa sa sinabi nila, lalo silang gaganahan. Yeah. Ganun. Actually, biktima ko ng bully. Nung kid ako, yung mga times na nagko-contest ako, nabubully ako sa outside friends ko sa outside the house. Like, may barkada ka outside the house. Nabully ako sa school and hindi rin maganda yung kalagayan ko sa house. Hindi ko alam kung bata lang kasi ako. Pag bata makulit nga, ganun, 'di ba? Pero nabully talaga ako nun. Talagang yun yung thankful ako na I got out of that situation. Mas malala yung bullying sa school. To the point na physically na siya. Pero nagsimula talaga siya sa words na paano ko ba ma-explain yung bullying sa akin nun? Basta, meron kasi sa amin, hindi ako yung top 1, pero mga top 3 ako, top 4. Pero motivated akong mag-excel. May top 1 doon na parang siya yung nag-start ng lahat. Na parang hindi niya ako bet. And then, syempre, top 1 siya, di ba? So, parang lahat naganahan na siguro parang lahat na sila. Napagkaisahan ka na. Napagkaisahan na ako. May mga students din na bago na physically talagang bully talaga sila. Talagang inuuntog ka sa pader. Ay? Oo, yung ganun ba? Uso talaga yung dati. Nilalak ka sa classroom. My So, nung gosh. time na yun, anong ginawa mo? Ang ginawa ko nun? Oo. Wala akong alam eh. Kasi as a kid, Bata, no? hindi mo alam, di ba? Na yun, na trauma pala yun. Ngayon ko lang din napagtanto yun, na trauma pala yun. Nung medyo teenager na ako, naiisip ko na yun. Binalikan ko sila, yung mga bully ko sa Facebook. Tapos, it's a heartfelt long message na ito yung naging epekto ng mga nangyari sa atin dati. Sobrang hindi ako okay. Yung way ng pagthinking ko na parang negative na lagi. Ang sagot nila nun, nagsorry naman sila, pero sinasabi nila na bata pa tayo nun. Ganyan. Pero so hindi ko alam kung maano ko ba sila, parang masisisi ko ba sila, bata nga lang naman kami nun. Pero for some reason, ganun na lang yung impact sa'yo. Yeah. So, yung mga negative words na yan, malaki yung impact sa akin. Uy, tsaka naniniwala ko, nagsisimula yan sa magulang talaga. Sorry, pero reflection yun eh. Hindi mo, bata, sige, understandable na parang bata, nakakagawa ng ano. Pero, yung traits or yung attitude ng isang bata is nagsisimula yan sa bahay. Yeah. So, depende paano mo nire-raise. Yeah. 'Di ba? Ikaw, alam ko kung paano ako napalaki ng magulang ko. So, parang, yung ibang tao, yung pagkakakilala sa'yo or pag na-meet ka, alam nila kung paano ka napalaki ng maayos ng magulang mo. Yeah. So, pag hinarap nila, ay, ikaw pala yung anak ni ganito, ganyan. So, sa thinking nila is, maayos na palaki to. Kasi, makita nila kung paano ka humarap sa tao, paano yung attitude mo. 'Di ba? Yeah. And speaking of nabully ka rin ba dati? I think uso yun talaga yun eh. Ako din, pero naalala ko lang yung bully sa akin. Mahaba daw yung baba ko dati. Pero di naman. Sakto lang, be. Oo, ngayon,
pabilog na, hindi na siya Hindi, naniwala ako, na-realize ko nung element, mahaba nga yung baba ko talaga dati. Nabully talaga ako doon, pero okay lang, mataba na ako ngayon. Ikaw, meron kang experience? Hindi ako nabully. Hindi ka nabully? Sa tingin nyo, ba yung bully dati, sila pa rin yung bully ngayon? Na yung mga nagbabash sa internet na yan? It's a form of cyberbullying in a way. Iba yung Iba yung atake cyberbullying. pagka cyberbullying versus talagang physically Sa kabinubully bagay. ng tao. Oo. Pero kasi pag cyberbullying, madaming makokonek, madaming nakakita. So, lalong yung magnitude ng bullying, mas malaki. Hindi yung connected sa sinabi niya, lalo ngayon sa social media, pwede kang maggawa ng fake account para lang Yeah, mambash, mambully dami ng isang account. tao. So, para sa akin, coward yun pagka ganun Yeah. eh. Hindi mo talaga hinahanap yung behind Nakatago the ka eh, screen. di ba? Yeah. So, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Kaya Hindi iniisip nila ma-show yung totoong sila, no? Oo. Kaya iniisip ko, di ba, syempre gusto ko ng stage, ganyan, performance. Pag mas, the more na makakakilala sa'yo, syempre, for sure, mababash ka at one point. Parang hindi ko talaga kaya. Hindi, kasi tendency talaga yun ng nagpe-perform eh. Like, pero kailangan alam mo din sa isip mo kasi, alam mo yun, kahit anong gawin mo, lalo na artist ka, nagpe-perform ka sa stage, kahit naman anong gawin mo, may sasabihin pa rin yung mga tao, di ba? So, yeah. So, gawin mo lang, tuloy mo lang kung anong ginagawa mo. Yun nga eh. Ang dali sabihin eh, di ba? Pero pag may nakikita ko na babash ng mga celebrity dyan, I don't know how they live their life. Kasi hindi talaga ako ganun ka mentally strong. If anything na nandun ako sa sitwasyon nila, feel ko hindi talaga ako maglalast. Totoo, agree. Madaling sabihin kasi naranasan ko na din. Madaling sabihin, no? Okay, pag ikaw na, shit, grabe naman to. Tapos minsan sasabihin mo, ay, hindi ako magpapa-apekto, ganito lang yan, ganun. Pero minsan, pag may nagno-notif sa'yo, tapos may nakita, hide. Hide. Yeah. Wala, hide. Ganun. Alam mo, for some reason pag ako, hindi ko nga gagawin yung mag-hide. Hindi, kalalo kong parang isisink in sa sarili ko na mag-ano na ako. Magkaiba Magbe-breakdown tayo. na ako talaga. Oh. Kasi- kahit isa lang yan. Naalala ko to, meron siyang comment dun sa isang content creator. Parang pinaglaban niya. Okay. So, naloka ako sa comment niya, ang haba, and then very brainy talaga, witty yung comment. Pero proud ako sa iyo doon, sis. Pinaglaban mo yung yung taong 'yan. 'Di ba? Kasi- Dapat ganun lang, like spread positivity, 'di ba, sa Yeah, life. so di mo kontrolado lahat ng sasabihin ng tao against sa'yo. Gusto ko talagang isipin yan para itatakba sa utak ko. Iba nga kasi yung atake sa akin, sis, talagang, doon ko nalaman na talaga, mayroon talaga akong mental issue. Nagpa-doktor naman na ako and stuff. As long as you're getting help. Kasi Yeah. everything is rooted deeply. And hindi siya overnight na, okay na ako. Right? So No. it's a process to heal. Yeah. Yeah. And actually yung realization din, mahirap. Kasi I've never thought of myself na, may mental issue, ganyan. May mental, may pagdadaanan akong ganito. Nung teenage years ko, sobrang okay na okay ako. But once na nagkaanak ako, doon ko na-reflect yung sarili ko na, parang baka pares kami ng pagdaanan. Ganun. Doon na sa akin dumoble lahat na, yung trauma ko from when I was bullied when I was a kid, doon na nag-sink in sa akin na, may trauma pala akong ganun. Ganyan. So, lahat nagsabay-sabay. Hindi pa nag-workout doon sa baby daddy ko. Lahat yon nagsabay-sabay sa akin. And doon na talaga ako nag-breakdown. Hindi ko matanggap in the past couple of years na nag-a-anxiety attack ako kahit sa work. Nung may one point na talaga na baka makagawa na ako ng temporary solution permanent solution sa temporary na pinagdadaanan ko. Doon na ako tumawag sa doktor ko kinabukasan and said, I think kailangan ko na ng help. Kasi nag-call na ako dati sa doktor ko, I think ganito yung nangyayari, ganyan. Nagsabi lang siya na, kailangan mo siguro ng therapy, ganyan, may anxiety ka. Fast forward 1 year after, tumawag ulit ako, sabi ko nangyari ulit, parang nag-relapse ako. Sabi niya, kailangan mo na ng pills. And kailangan mo ng psychiatry, hindi sa therapy. Parang Yeah. inanon na ako, kailangan ko na daw psychiatry. Kasi sobra na daw. 1 year na daw akong parang sinusubaybay ng doktor and hindi siya nagiging okay. So parang nag-relapse ako. And dun ko na na-realize talaga na, isa pala talaga ako sa ganun, sa mga ganun tao.
hindi ko matanggap talaga nung una. Lalo akong na-anxiety. Nung nalaman mo na. Lalo akong sabi ko, oh my God, ganito akong klaseng tao, ganyan. But wala naman something wrong with them. It's just that they really need help na parang kailangan mo lang i-acknowledge na it is real and it does happen. And talagang health related siya kasi physically hindi din ako okay. May sakit ako lagi, masakit yung joints ko, masakit yung likod ko. Nagkakasakit ako no weight loss, mga ganyan-ganyan. Talagang lagi ako may sakit, ganun. Parang, yun about sa mental health. Yeah. No, thank you for sharing. Kasi we also want to acknowledge din na, like you na, and remind you din na hindi ka nag-iisa. And as long as you have a group of friends, people, community that's surrounding you na, nakasuporta sa'yo, to always remind you na, we're here for you. Yes, thank you. Yeah. Thank you. I mean, ito is outlet din to, no? Yeah. Parang pag-usapan nyo yung mga ganitong bagay, which is nakakagaan din kahit papano. Sabi ko sa'yo, counseling talaga to, hindi talaga to podcast. Joke lang. Maganda. I feel so thankful na nag-guest na kayo ngayon. And sobrang special ng first guest namin dahil ikaw Si Ranzel. Madaming masabi. Tingnan mo sa dami ng ginagawa mo, nurse, may banda. Mabigat you also yung have a nurse. baby. Right? Like, how do you manage your time? Paano mo lahat na pagsasabay? Hindi. Di ba? May siya, talagang may sacrifice ka. Kasi juggle mo yan eh. Pag may gusto kang gawin, kailangan mo mag-sacrifice ng isa talaga. Which is hindi siya madali. Hindi talaga. So, kailangan mo talagang lahat ng ginagawa mo is masaya for you. And parang yun talaga yung gusto mong gawin sa buhay. Day by day talaga is a struggle siya and parang kailangan mo lang talaga ng strength. Pray ka, ganun. Love ka ni Lord, man. Ayan. Ibang podcast yan. Pero kailangan mo lang nagsusupport talaga sa tabi mo. Kasi kung hindi, wala. Mas okay na nga ako ngayon mentally. Yeah. Sobrang napaproud ako sa'yo. I was gonna say, proud of you, girl. Hindi, walang halong kaplastikan. Pero sa lahat, yung mga pinagdaanan mo, start talaga niyan, kailangan mong i-acknowledge talaga kung ano yung nafe-feel mo. Yeah. And kaya natutuwa din ako na, thankful din ako naging friend ko kayo. Friend kita, ganyan. Kasi, mabuti kayong tao. Diba? And sabi ko nga lagi, kung sinasabi palagi, na yung mga circle of friends natin is very important kung sino yung mga nandiyan dyan. Diba? Especially sa mga, kung ano yung pinagdadaanan natin sa life. Ayaw mo na ng negativity. Tapos na tayo dyan, 2025. Only positivities. Yeah. Actually, madami pa tayo sana pwedeng pag-usapan no. Kaso wala na tayong oras and then may next show pa after this. So, thank you so much, Yeah. Ranzel. Thank you, guys. Thank you so much, Ranzel. And, well, I used to say this to you, but nasasabihin ko to kay Ranzel. Oh, okay. Ito. Ano? You are loved, right? You are kind, and, you're blessed. And people love ka nila. Love ka namin. So, Alam mo, kaya minsan, kailangan kong kausap talaga to si Hana. Kasi yun yung role niya sa unscripted. Oo. Yeah, kailangan na magsasabi sa'yo. Kasi hindi mo alam, wala pa nagre-remind sa isang tao niyan, di ba? Yes. yeah, so thank you. We are Appreciate it. blessed. It's a pleasure to be here. Thank you for having me as your first guest here sa Unscripted. I feel so special. Thank you so much. Well, I hope hindi to yung last time na may kita ka namin. Yeah, I think that's it for episode 2 of Unscripted on Air. Thank you so much, everyone, sa lahat ng tulong. Thank you so much, Ranzel, Hana. And yes, again, I am Andrea. My name's Hannah. And my name is Ranza. And this is Unscripted on Air. Yes. Oh, proud of you, baby girl.